Warning! Bitag Live Morning caters to mature audiences. Topics discussed are particularly on hot, timely, current issues purposely intended for Filipino viewers and listeners worldwide. Discussions may contain language that may not be appropriate for some sensitive audiences. If you do not approve of the content listed above, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer maturity is advised. Napansin ko ho, si Philip Goldberg, yung ambassador ho ng US sa Pilipinas, na paalis na ho siya. Sabi niya ho, mga boss, the ties between the US and the Philippines are really unbreakable. Bakit ho sinasabi ni Goldberg ho to? Si Philip Goldberg, yung ambassador ho, ito ho yung ambassador ng panahon ho ng eleksyon na nagsalita ho yung, alam niyo yung rape joke ni Digong. Nagbitiw ho siya ng salita na ikinagalit ho ni President Duterte, yun hong tinawag siya ng bakla. Yun ho yung language ni President Digong, hindi ho galing sa akin. Ngayon, lately I noticed dito ho sa ambassador na to na kung titingnan pala natin ho talaga yung records nitong si Goldberg as an ambassador at yung as a consul kung saan ho siya na-assign, if I'm not mistaken, sa Bogota, Colombia, siya ho pala yung na-expelled. I think it was in 2006 and 2008. Siya ho yung napunta sa Pilipinas, na-assign ho sa atin dito as an ambassador. Dito ho sa US, ambassador to the Philippines. Kaya ito ho, nakatikim ho to ng mga maanghang na salita kay Digong at naging mitya rin ho to sa pagsasalita ho ni Digong na hindi ho maganda sa US. Alam niya man ho talaga sa US, kung pag-uusapan ng US ever since, hindi ho maganda ang dating kay President Digong compared to the other presidents. Ngayon, bakit ho nagsasalita si Philip Goldberg na parang conciliatory? Parang ito ho kasi palabas na ho siya. Sabi niya, the ties between the US and the Philippines are really unbreakable. Siguro ho talagang mini-makeup niya na lang, ano? And para sa akin ho, that's the right way to do it, being an ambassador. And isang ambassador naman kasi, wala hong karapatan kahit sino sa ambassador na to come up with a statement, official state, or any statement, any remarks for that matter, na pagtitingnan ho natin, makakasira ho sa relasyon sa host country mo na kung saan kay ambassador ng US. So siguro na-realize niya ho, bago siya aalis, kaya siya puro mga positive na ho kanya mga sinasabi. Unlike dito ho kay Daniel Russell, si Daniel Russell, boss, siya ho'y sa State Department sa East Asia Pacific. Iba ho'y sinasabi niya. Sinasabi niya pa rin ho na ang Washington, siguro hindi pa nakatikim to, kailangan siguro masaltik ng konti. Sabi niya ho, ang Washington ay nababahala daw ho doon sa mga nawawalang buhay na mga Tay, doon ho sa posibleng, doon sa vigilante killing na kulang na lang. I don't know, wala naman siya nasasabi na state-sponsored extrajudicial killing. Pero sabi niya, dito ho, and I quote, Washington was concerned over the loss of lives, which is not a positive trend, and is bad for business as well. Business of what, Mr. Russell? Your business or our business, or it's none of your business, or it's just simply monkey business. Be careful what you're saying, because you might just get the shorter end of the stick. If the president will notice what you're saying, you might just man up, in the shorter end of the stick. Anyway, sabi ko, mag-ingat na lang siya sasabihin niya kasi baka yung sasabihin mo, magbubumirang sa'yo.